yung uunahin natin. Okay? Kaya naman natin siguro ito matapos within a day. We have a 25,999 task para sa tab na to. And yung ating rules for this tab actually is the same as before. It is a simplified existing building repair project. So, i-handouts ko sa inyo yung rules for this tab. Hoping na sana kasend lahat. So, ayan. Yan yung rules natin. What to ignore? Buildings with ground parts. Okay? Kailangan nating i-ignore yung mga buildings na may ground parts. Huwag kayo masyadong mag-overthink. Huwag kayo masyadong mag-over-edit. Kasi sayang yung oras natin. Yung project na to, medyo may kalakihan yung benchmark. Okay? Yung benchmark natin dito is 5,000. 5,000 A, di ba? 5,000 features for 75 pesos. So, quick check lang talaga to. Pero, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng project, same as this one, nagkaroon lang ng problema kasi may mga labelers tayo, which is, nag-auto-pass, same goes with, yes, 40% missing part pa rin. Yes, Boss Carlos. May mga checkers din tayo ng mga nag-auto-pass na mga task nila, so binalik yung buong project na yon. So ngayon, aayusin natin yan. Hopefully, wala nang mag-auto-pass sa inyo. Madali lang naman yung project na to. Okay? So, hindi nyo rin naman kailangan mag-auto-pass actually. So ayun, backyard house, we have to ignore then. Kapag nakakita kayo ng missing backyard houses, or kung may mga error man, huwag ninyong gagalawin, huwag ninyong i-label, wala kayong gagawin. Yung mga nakakat ng mga residential houses, ignore ninyo yon. Okay? Wala din kayong aayusin, wala kayong i-merge na mga residential house. Ano yung gagawin natin? What to do? Fix for big missing parts. Actually, kapag umabot ng 40% or more, yung missing part ng isang bahay, we can fix those buildings. Yung mga extensions, ignore lang na lang natin. Hindi na natin kailangan problemahin yon. Shifted buildings. Kapag nakakuha kayo ng mga labels which is too shifted or malayo sa kanilang roof location, ignore nyo na yon. Wala kayong gagalawin, hindi nyo rin yun i-move. Pag may nag-overlap, ayusin ninyo. Kung kailangan i-delete, i-delete ninyo. Kung kailangan i-move, i-move ninyo. Okay? Use repair tool, wala kayong i-delete and then i-redraw. Wag na wag kayong mag-delete and then magre-redraw. Kasi may R3 po yung ating label, may final result na po yan, and then, matatagalan lang kayo kapag nag-delete and redraw kayo. Not unless if it is a missing building. Kapag missing building iyon, that is the time na pwede kayong mag-redraw. Okay? Capture missing buildings. Yes, missing buildings will be paid as creation. Ano ba yung creation na sinasabi namin? Creations are those buildings na missing para sa tab na to. It will be paid 50 cents each. Okay? 50 cents each yung bayad doon. Residential, draw as one, big building, multi-layered, is missing, yes. Kapag may missing may missing part, yung mga big buildings natin, kailangan lang natin mag-add lines, if possible, na gawin multi, gawin natin. Pero walang magdadrag ng 3D sa inyo sa tab na to. Okay? No need to drag 3D. So, ito yung mapa natin. Ganito lang yun. Okay? Konti lang yung laman, watak-watak yung bahay, and then maliit lang yung mapa. So if ever makikita kayo ng mga missing buildings dyan, kapag nag-draw kayo, that is the time na pwede kayong mag-drag ng 3D. Pero sa mga existing, yung mga kulay green na to, people, wala kayong i-drag na 3D sa kanila. Even if it is a big building. Okay? Naiintindihan nyo ba? Kapag may kulay green na yung mga label or bahay na yun, wag na wag kayong mag-3D kasi hindi na po natin kailangan mag-multi-layer para sa mga buildings na yun. We only have to draw them as one. Okay? Lalo na kapag may missing part, mag-add lines lang po tayo. Missing buildings, like this one, we can draw them. Okay? But for this kinds of buildings, example, kapag maliliit lang naman yung ground parts, kagaya nito, you can ignore for them. Okay? Hindi mo sila kailangan problemahin, no need to do multi-layer for them as well. Quick check lang po tayo dito, madalian lang. We can ignore this ground parts sa mga buildings. Hindi ninyo to kailangan ayusin. Yung aayusin lang ninyo dito is yung mga open grounds. Kapag nakakita kayo mga labels na nasa open grounds or nasa lupa, i-delete natin yon. Kapag nakakita kayo ng mga residential buildings na may missing part at least 40%
nung building ay nawawala, that is the time na pwede nating ayusin yung label na yon. Mag-add lines lang tayo. We are going to use repair tools lang. So, how do we work on this map? Okay, first, maghanap tayo ng mga missing building. Like for example, this one. This is a missing building kasi big building po ito. So, ililabel lang po natin to accordingly sa roof niya. And right after we done that, that is perfectly fine. Tapos na po yan. Wala na po tayong gagawin dyan. Okay? Actually, yung mga bahay dito guys, na-check na to namin kanina, most of these buildings are good na rin. Hindi na natin sila kailangan ayusin masyado. Okay? Yung hahanapin na lang natin is yung mga open grounds. Like this one. Don't forget to delete grounds, please guys. Delete natin yan. Ito pa, open ground. Delete that as well. Kapag nakakita kayo ng mga fake buildings, like for example, this one. This is a solar panel. Okay? So this is a fake building. Kapag nakakita kayo ng mga ganyan or caravans, i-delete po ninyo. Okay? I-delete lang natin yung mga label which is nasa open grounds. For example, yung label is nasa ilalim ng puno. Okay? Pag yung label is nasa ilalim ng puno, wag na wag nyo pong i-delete yan kasi ibabalik po yan sa inyo ng checker or hindi kaya ibablock po kayo namin sa pag-delete ng mga label na nasa ilalim ng puno. Okay? Are we clear, people? Yes po. Yes po, yes po. Okay, so walang magdi-delete sa inyo ng mga ganyan. Backyard houses like this one, small buildings like this one, simply ignore for them. Hindi nyo sila kailangan i-draw, hindi nyo sila kailangan ayusin. Usually, yung mga bahay is merong mga backyard house. Okay? Meron silang mga maliliit na bahay sa likod. Kagaya nito. Hindi nyo sila kailangan ayusin, hindi nyo sila kailangan i-draw kung missing sila. You can ignore for them. Okay? So again, i-delete lang natin yung mga nasa open grounds like this one. Okay? Ground parts, like for example, this one, ignore for them. Kaya madalian lang po to. No need to overthink, please. Let's try to speed up kasi 5,000 yung ating benchmark for this tab. Actually, magdi-delete lang kayo ng mga fake buildings like this one. Okay? Or open grounds. Pag may missing building, i-redraw lang ninyo. Kasi yung mga label dito, actually, walang masyadong error or wala masyadong missing part. Caravans. Okay, caravans, trailer trucks. Like for example, this one, you have to delete for them as well. Okay, hindi nyo sila kailangan i-retain kasi hindi po yan bahay. Wala namang error yung bahay na to, ground lang naman yan, medyo shifted lang, so ignore for them. So for this map, ipapasa na natin yan. As fast as that, matatapos na kayo sa mapa ninyo. Yung babantayan nyo lang, open grounds, missing building, tapos big missing parts. Yun lang, tatlong bagay lang yung hahanapin ninyo. So, sama mga na bahay rin fake din building, boss. Ha? Fake building, mga karaban, sama na rin natin. Yes, sama natin, i-delete yun. Okay, thank you. Okay. So, may mga bahay din dyan, kagaya nito, na natabunan ng puno or maraming puno sa mga rural areas. Okay? So, wag na wag kayong magdi-delete ng mga labels, guys, na mga nasa ilalim ng puno. Kapag zero visibility, like for example, dito, may label dyan, kagaya niyan, tapos may bahay dito, or may signs of human activity, wag na wag nyo pong i-delete yung mga label na to na nasa ilalim ng puno kasi update na lang po tayo dito. Nagawa na po namin to previously. So most likely, natabunan lang yung bahay dyan ng mga puno kasi lumago na yung puno. So wag na wag nyo pong i-delete if ever maka-encounter kayo ng mga label na yan. Kasi dyan, nagkakaroon ng problema most commonly sa mga labelers pagdating sa checkers. Okay? So, ayun lang. Sa mapa na to, wala na tayong gagawin dito. Ipapasa na lang natin to. Yes po? So, gagawin pong pula yung mga na-capture na missing building. Hindi nyo na po kailangan gawing pula yon kasi kung ano yung pag-label nyo nun, as it is na yon. So, for example, this map, kagaya nito. As you can see, watak-watak yung mga label, di ba? Pero kitang-kita may missing building dito. If ever maka-encounter kayo ng mga mapa na maraming missing building, ayusin po natin yon. Pero kapag nag-label po kayo ng missing building, i-label nyo lang siya normally. And then you're fine. Okay? Ganyan lang. Kahit naka-yellow yan, wala kayong kailangang problemahin dyan. Hindi mo na kailangan papulahin po yan. Sayang oras mo dyan kapag. Boss, ibig sabihin niya yata kung i-change category ng building sa Hindi na po. Hindi na. Kasi automatically, pag nag-label kayo, building na po yung attribute niyan. Okay? Thank you po.
Okay. Now, again, kapag nakakita kayo ng mga bahay na kagaya nito, obviously wasak siya, di ba? Mali yung label niya. And more than 40% yung missing part niya. So, this is the time na pwede nating ayusin yung label na to. Pero pag nag-ayos kayo ng label na to, guys, wag ninyong i-delete tapos magre-redraw kayo ng ganyan. Wag po. Sayang po yung oras natin dyan. Okay? Kapag nakakita kayo ng mga bahay na ganito, only use repair tool to fix for them. Okay, mali. Repair tool lang po yung gagamitin natin sa pag-ayos ng bahay na to. Kahit hindi ganun ka-accurate, walang problema kasi hindi naman po tayo dito 100% quality. Okay? Are we clear? Klaro? Yes, May sir. tanong? Any questions for now? Labelers, magtanong na kayo kung may problema. Kung may hindi kayo naiintindihan para mamaya tuloy-tuloy tayo. Labeler accounts po tayo. Yung gagamitin po natin dito is regular software din pro. Okay? We will be using regular software for this project. Pero, mamaya, kapag yung mga checker, nalipat kayo sa checker side, guys, may mga balik pa po yung 3D matching tab natin. Okay? So, baka magpalit-palit kayo ng mga software. So, okay lang yon. Ilan yung speed requirement sa task na to? So, meron po tayong 5,000 features for 75 pesos. Okay? So, 5,000 features dapat makuha ninyo within an hour. Yun lang po yung ating benchmark. Same goes with the big building. Okay, Bernice? Sino ba yung nagtanong? Binse? Same goes with the big buildings. For example, yung isang big building ay merong missing part more than 40%. Ayusin din po natin yun. Kapag may big ground parts, yung mga big building, ayusin din po natin just for the quality sake para hindi na rin bumalik yung tab sa atin. Pero for the residential houses, kagaya nito, like for example, may ground, ayan halatang mayroong ground. Hayaan po natin yan. Hindi po natin kailangan problemahin yan. Aayusin lang natin yung mga ganyan para sa big building. Okay? Bimse? Ano ba yung pangalan nun? Tama ba? Laminero. Okay? So, ayun. Aayusin lang natin yung mga kagaya nito. Like for example, this one, as you can see, meron siyang malaking missing part, di ba? So, aayusin lang natin to. Pag nag-ayos kayo, only use repair tool, people. As simple as that, tapos na kayo, hindi nyo na kailangan problemahin yung mga offsets na yan or yung mga inaccurate parts niya. Okay? Kasi pwede lang din natin naman i-ignore yung mga ground parts na ganito, di ba? So, hindi tayo ganun ka-strict para sa tab na to. 3 lang yung pinapahanap ko sa inyo. Missing building, okay? Big missing parts, tsaka yung grounds, open ground. Same goes with, yung kasama na yung sa open grounds, yung mga caravans, fake buildings, etc. etc. Basta wala lang magdi-delete sa inyo ng nasa ilalim ng puno, like example, kagaya nito. Yung i-delete lang natin is yung mga nasa open ground. Yung kitang-kita talaga na lupa yung label na yon. Ayun lang. So, this is a quick check project. Uulitin ko sa inyo. Every map siguro, hindi kayo tatagal dito ng 3 minutes. Actually. Madali lang to eh. I-check nyo lang to, mag-scroll lang kayo, and then pag okay na, naayos nyo na yung kailangan ayusan, then you can submit your map. Lipat sa kabila. For this one, double check. Okay? Ground, delete for that. Fake buildings. Ayan. This one, meron siyang building, malaki yung label. For this one, siguro ayusin na lang natin. Delete. Ito, open ground. Ito, may missing building. Ililabel lang natin yan. Big building kagaya nito, kung merong missing part, ayusin natin. Kung merong malalaking ground parts, ayusin natin. But if none, that is okay lang. Ignore nyo na lang kung naka-group or hindi. Okay? No need to drag 3D as well. This one, residential, may missing part. O, ayusin natin. Mag-move lang kayo ng label or hindi kaya mag-a-add lines lang kayo. Ito, missing building din. Ililabel din natin yan. Ground parts para sa bahay na to, shifted yung label. Malayo yung label sa bahay. Ignore nyo. Hindi nyo kailangan ayusin po iyan. Okay? Hindi nyo to kailangan i-move into its correct position. No, you do not have to do that. Sayang oras natin dyan. Hayaan ninyo kung nasan sila. As long as meron silang corresponding na building.
Okay? Not unless if it is a ground. Pag mga ganyan, wag na wag ninyong aayusin. Marami kami nakikita nag-aayos ng mga bahay na ganyan na shifted. You can ignore for them, guys. Backyard houses, missing. Ignore for them as well. Scroll tayo dito. This is a backyard house, so you can ignore for that. Missing part. Yun, mag-a-add lines lang tayo. No need to be accurate, guys, kasi hindi naman to super accurate yung kailangan natin para sa tab na to. This one, ito yung main building niya, ito yung backyard niya, so you can ignore for them. Hindi niyo kailangan problemahin yan. Not unless if it is a main building. So right after you are done, you can submit your map. Make sure lang po, ingat tayo sa mga missing building, ha. What time i-open yung tab? I-open yung tab pagkatapos nito. So if no more questions, pwede na tayong magsimula. Pero pag may tanong pa kayo, magtanong lang kayo ngayon na.